Umakyat na sa 14 ang naitatalang kaso ng Mpox sa bansa sa loob lamang yan ng taong ito. Pero sa kabila ng datos, nagpaalala ang Department of Health na wala pang dapat ipangamba ang publiko dahil kontrolado naman nila ang sitwasyon. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Pumalo na sa 23 ang kabuang kaso ng Mpox sa bansa mula noong July 2022 hanggang sa kasalukuyan matapos ang karagdagang 14 na aktibong kaso ngayong taon. Ayon sa Department of Health, nagmula ang mga nagpositibo sa National Capital Region, Calabarzon at Cagayan Valley. Kasalukuyan naman nang nagpapagaling ang mga ito. Ang total na ngayon then 9 plus 14. 9 nung unang 22 to 23 plus 14. Tayo ngayon ay nakapagtalaga na ng 23 cases of Mpox since 2022. Lahat po sila ay Clade 2. So hindi ito yung public health emergency of international concern. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng Mpox sa bansa, naninindigan si DOH Secretary Herbosa na walang dapat ikabahala ang publiko dahil kontrolado raw nila ang sitwasyon sa pamamagitan na rin ng agarang testing at isolation. Let me be clear, again, there is no cause for alarm for Mpox. Although if you look at the numbers, dumadami. Dumadami yan because nag-i-increase kami ng testing. Pero none of them are hospitalized and none of them have been walang serious or kinamatay. Hindi rin magpapatupad ng striktong health protocols ang kagawaran tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield. Kahit nga maging 100 yung Mpox Clade 2 ko hindi pa rin ako mag-activate kasi the measures will still be the same. Increased testing, increased information dissemination, yung risk communication. Prioridad din ng ahensya ang pondong nasa 158 million pesos na ilalaan sa Mpox response sa susunod na 3 buwan, habang handa rin silang makipagtulungan sa mga influencer para sa malawakang pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa Mpox transmission at treatment. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.